Ito ang mga bansang sumalakay sa Pilipinas noon. Una, ang Espanya. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan dala ang watawat ng Espanya. Hindi siya nagtagumpay kay Lapu-Lapu sa Mactan, pero bumalik ang mga Espanyol noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. At doon na nga nagsimula ang higit 300 taon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Binago ng Espanya ang ating relihiyon, kultura at pamahalaan. Ngunit dito rin isinilang ang mga bayani at rebolusyong nagturo sa atin ng salitang kalayaan. Kasunod, ang mga Chino. Hindi lahat ng mga Chinong dumaan sa ating bansa ay mga mangangalakal. Noong 1574, sinalakay ng piratang Chino na si Limahong ang Maynila kasama ang kanyang 3,000 mga sundalo. Ginusto niyang sakupin ang Maynila para gawing base ng kanyang pirate kingdom. Sinalakay nila at sinunog ang malaking bahagi ng lupain sa paligid ng Intramuros at kanila ding napaslang ang gobernador general ng Pilipinas. Pero pinalagan sila ng pinagsamang pwersa ng mga Espanyol at mga katutubong kawal. Natalo si Limahong at tumakas patungo ng Pangasinan at doon na siya binawian ng buhay. Ikatlo, ang mga Dutch mula sa Netherlands. Noong 1600s, sa gitna ng Dutch-Spanish War, sinubukan ng Netherlands na agawin ang kontrol ng mga Espanyol sa kalakalan ng Asya. Inatake nila ang mga pantalan ng Ilocos, Zambales at Mindoro, at ang pinakamatindi sa mga labanan ay ang labanan sa Playa Honda sa Zambales noong 1617. Sa labanang ito, humarap ang mga barkong Espanyol at Filipino laban sa mga Dutch warship. Nagawagi ang puwersa ng mga Filipino at Espanyol na pinamunuan ni Juan Ronquillo. Ang pagkatalo ng mga Dutch ay nagligtas sa Pilipinas na mapunta sa isang panibagong colonial power. Ika-4, ang Great Britain. Oo, tama ka sa narinig mo. Sinakop din tayo ng mga British. Noong 1762, sa gitna ng 7 Years' War sa Europa, sinalakay ng mga British ang Maynila. Nilusob nila ang Intramuros, ninakawan ang mga simbahan nito at inangkin ang kabisera sa loob ng 2 taon. Pero hindi nila nasakop ang buong bansa. Ito'y dahil lumaban ang mga Filipino at Espanyol sa mga probinsya sa paligid ng Maynila hanggang kanilang mapalayas ang mga British noong 1764. Ika-5, ang Estados Unidos. Matapos talunin ng mga Espanyol ang Espanya noong 1898, inakala ng mga Filipinong revolusyonaryo na malaya na ang ating bansa. Isa pala itong napakalaking kamalian. Imbis na kalayaan, sinimula ng mga Amerikano ang pagsakop sa Pilipinas. Sumiklab ang Filipino-American War kung saan aabot sa 1 milyon ang nasawi, karamihan ay mga Filipinong sibilyan. Ngunit sa pananakop na ito, pumasok din ang mga pagbabagong hatid ng mga Amerikano na huhubog sa ating kultura at panghuli, ang mga Hapones. Noong ika-2 digmaang pandaigdig, pinasok ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas. Nasira ang Maynila, napatay ang libo-libong mga sibilyan at pinasuko ang mga puwersang Filipino-Amerikano sa Bataan at Corregidor. Ngunit hindi sumuko ang mga Filipino at nang bumalik ang kanilang kaalyadong Amerika, muli nilang itinayo ang bandila ng kapayapaan. Alin sa mga mananakop na ito ang unang beses mo pa lamang